Teka, ano bang hinihingi mo sa mahal na patron? Wala ko yata eh. Sama ka mamaya? Sige, excited na ako. Ano, natin gawin? Sana mag-bid high honor ako ngayong taon. Kahit bid honor lang po. Jay, hindi kayo. Teka, paano nga? Sige. Ang liputan ay matatagpuan sa hilagang kanluran ng May Kawayan. May antas na 75 degree at 1.65 kilometro ang layo mula sa kabayanan. Ito ay may sukat na 2.27 kilometrong kwadrado. Batay sa sukat ng lupa, may tuturing ito na pinakamaliit na barangay sa May Kawayan dahil ang malaking bahagi nito ay palaisdaan. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones, naging tirahan ito ng mga mamamayan na tumakas mula sa kaguluhan sa bayan. Marami sa kanila ang nagtatag ng pansamantalang tahanan sa tabi ng mga bakawan sa gilid ng ilog, na sa huli ay naging permanenteng tirahan na sa lugar na ito. Pinakatampok sa kapistahan ang makulay na pagoda na naglalayag sa ilog ng May Kawayan. Ang pagoda ay ginagayakan ng mga lobo, laso at sari-saring makukulay na papel na ilalagay sa dalawang kasko. Dinadala nila sa kabayanan ng kanilang patron, ang imahen ng Santo Cristo, na magiliw nilang tinatawag na Mahal na Senyor. Nagpakilala siya na tagaliputan May Kawayan, Bulacan. Ang kanyang pangalan ay Emmanuel Salvador. Nakituloy siya at siya na may pinatuloy kahit na mahirap na tao lamang ang kanyang napuntahan. Hanggang sa pagkain, halos walang kinain. Alam ko, lunggo lang kinain nila. Pagkaraan niya, naimbitan niya ni Manuel Salvador, yung nakatira, babae. Hindi ko na rin bata pa ako, siguro mga 9 years old lang ko. Yung babae na yung inimbitan niya na kung pwede mamiesta rito sa liputan. At ang pangalan niya ay Manuel Salvador. Sabi nung babaeng pinuntahan niya, hindi ako pwede, malayo yung lugar niyo para ako'y makarating at isa pa wala akong gagastusin pamasahe. Ang sabi niya, sige, iiwanan kita ng pamasahe. Pag tayo meron pananampalataya sa kanila, walang imposible ka ako sa kanila kahit tayo mahirap. Basta ako ay pagpatuloy niyo pag-aaral yung magtapos kayo. Pero siya ang gagawin siya. Lagi kayo magdapisal. Pagdating ng gabi, mag-pray kayo, magpasalamat kayo. Sa umaga, pagising nyo, ganun pa rin, mag-pray kayo. Kasi siya lang matungkako talaga ang lahat sa kanila. Yan makakatulong sa atin. Magsikap kayo mag-aral at huwag kayo makakalimutan sa kanila. Bilang pag-alala sa kanya at pagbibigay ng pagmamahal, taon-taon ay pinaghahandaan, binibigyang oras at nagkakaisa ang Hipotenyo para sa preparasyon sa nasabing pista. Ang posisyon ng isang hermano, ikaw yung magpapatupad ng kung anong oras, paano umalis at bumalik ang pagpaposisyon para sa mga sinyo. At nag-aalay din kami ng isang bandang musiko. Ikaw yung susunod sa lahat para sa pag-hermano. Pagpunta sa May Kawayan at pagbalik dito sa liputan. Bilang isang hermano ngayon, ang una namin ginagampanan, kami ang nagbabayad ng kuryente sa buong isang taon, kada buwan dito sa Sinagam.
yung mga masisira dito sa simbahan, Sangguniang Hermano Mayor yun. At pag naman araw ng mga piyesta, kami namumuno para kung sa mga prosesyon o paano yung magsisimula at magkakami. Tungkulin sa pagiging hermano ay ayos na nakatala sa ating simbahan. Ang number 1 na tungkulin ay ang paggayak ng altar tuwing Fiesta at Santo Rosario. Paggayak sa mahal na Senyor at sa antas nito tuwing pista ng parokya, Santo Rosario at Fiesta. Paggawa at pagkabit ng mga kortina sa ating bisita. Gayon din ang paggayak ng loob at labas ng ating bisita tuwing sasapit ang kapistahan ng mahal na Senyor at pista ng Santo Rosario. Kasama rin dito ang pagkukumpuni kung mayroong sira ang mga upuan, kunding ilaw, ventilador at iba-iba pang inkarnal ng mga Senyor kung kinakailangan. Pagpapasaayos at pag-aasikaso sa karo andas na sinasakyan ng mga Senyor kung anuman ang sira nito. At sa pagsapit ng mahal na araw ay mayroon tayong tradisyon na magpapabasa ng pasyon ang mga hermano at hindi na ito pwedeng ipabayad, kailangan ng hermano ang magsumasiwa at kanyang pabasa. Ito ay upang ibalik ang ating nasimulang panata at sakripisyo sa ating mahal na Senyor sa pagkakaroon ng Fiesta at Santo Rosario. Simula nung magtao ako dito sa bayan ng Ipunta, taon-taon kami umuwi dito. Sa ngayong taon, we are assigned and tasked to do yung pagoda. Kaya kami ngayon yung hermano sa pagoda. So, pag ikaw ang hermano sa pagoda, you'll be tasked to decorate everything. Lahat dito. And then, pagkuha ng preparation ng bangka, ng basta lahat, everything about pagoda, kami ang magpe-prepare. Ang mga yan, ginagampanan namin ng buong puso kasi pag-aalay namin sa aming mahal na poong Emmanuel Salvador. Gampanin po ng Hermano Mayor sa bagong tao ay mag-aalay ng isang bandang mosque tuwing Fiesta at Santo Rosario. At tungkulin din po nila ang pagkain at hahanapan din po nila ito ng maayos na pagkain. At tuwing sasabit po ang Semana Santa, ang Hermano sa bagong tao po ay tungkulin din po nila na magpapasa sa bisita. Sinasama po nila ako sa mundo at magbigay po ng mga pagkain sa mga mosque. At tumutulong din po ako sa kanila tuwing nagpapabasa po sila. Nag-i-start kami ng katulad ngayon, ang piyestang naka-schedule sa barangay namin ni May 11. Mga 4 p.m. ng madaling araw, 3 p.m. ng madaling araw, yung banda ng musiko iikot na sa buong barangayan para gisingin ang mga tao para makapagprepara sa nalalapit namin pag-alis. After ng mga 6 a.m. kakain na yung mga banda ng musiko kung saan sila naka-schedule na bahay. At 7 p.m. mag-i-start na. Mag-i-start sa simbahan, sa hindi naman buong barangay, kundi ikot lang sa nasasakupan ng barangay. 7 a.m. automatic na itutugpa na ang mga musiko, mga karo, mag-i-start na ang pagsasakay sa pagoda. After na may sakay na sa pagoda, 7 a.m. naisa kayo, kaya mga 7:20 ganyan, mag-uumpisa ng ikutan sa ilog, papunta sa bayan ng Megawayan. Doon kasi namin dinadala ang pagoda at doon ipinuprosesyon papuntang simbahan. After na makarating kami sa simbahan, magkakaroon ng misa ron. Pagkatapos ng misa, iikot uli namin sa bayan ng Megawayan hanggang pabalik uli sa punduan ng pagoda. Sasakay uli sa pagoda, mag-uumpisa uli mag-ikutan, papasok dito sa pabalik ng liputan, mag-iikutan ng mga bangka hanggang sa makarating uli rito sa barangay ng liputan. Pag nakarating sa barangay ng liputan, ipoprosesyon papasok sa bisita. Doon medyo magkakaroon ng konting pahinga. After ng pahinga, nakakain na ang mga tao, mga bisita, naging ayos, itataas ulit itong pagoda para maibalik sa dati niyang pwesto. Pag
pagkaraan nun, 3 p.m. mag-i-start ulit ang musiko na magmerienda, dadapitin na yung mga gumanap at gaganap. Pagkista, after nung magdapitan, magsagalaan dyan, magpupulong sa bisita, magsasalinan. After nung salinan, nasalinan na yung mga gaganap at gumanap, iikot yun para pag natapat ka sa bahay, sa kanya-kanyang bahay, mag-uwi na yung mga sumagala. Alas 6 ng gabi o 7 p.m. mag-i-start ulit ang prosesyon para ikot sa buong barangay. After nun, halimbawa, natapos ng mga 9 o 8:30, doon na magtatapos ang fiesta. Kung mayroong palabasin, mag-i-start ulit ang palabasin sa ganung oras hanggang sa matapos. Walang exact na oras. Dala ng maitim na pananalig at lunos na pagmamahal sa mahal na senyor, maraming dilim ang kanyang dininig. Mata pa lang ako agad ito. Ang buhay ko, marami na rin nga yung mga kahilingan, yung mga... At siyempre dapat ang pananampalataya mo, nangulay siya. Yung kasakit ko, yun ang mga na. Kasi, medyo kung mag-asawa kasi ako, medyo late na yun, 39 years old. O doon pala napatunayan ko na. Kasi sabi sa akin sa'yo, ay sinong yung obigay kung misis, napakaswerte mo. Kasi 39 years old ka, magkaka-baby ka. Kaya sabi ko, God, ang the blessing. Kasi yun lang ay nilipos ka na, ay, isa lang po, Lord. Bigyan niya, isa lang, hindi ko po kailangan yung dalawang tatlo. Isa lang. Ano pa nga, kaya sabi ko, doon pa lang umpisahin. Nagamay na pasabi ko pa, anak. Ako yung pakasalamat sa akin. Isa nga binigay niya sa akin, pero sulit. Kasi talagang natakbay na. May naging sunog dito, halos kalahati ng barangay na wala. Wala kasi lalo kami mga bumbero. Pero nung ilabas siya, talagang nung ilabas siya, kasi nagtatakbuhan lang kami papunta dun sa palaisdaan. Pero talagang nung ilabas siya, umulan. Oo, totoo, umulan. Unang-una yung paanyaya na bisitahin nila yung pyesa, masaksihan nila yung pyesa ng liputan. Kasi hindi lamang yung, di ba, kilala natin dito sa Bulacan ay yung sa Bukawi, yung pagoda ng Bukawi. Pero may kakaiba rin na may bibigay ang pyesa ng liputan. Dahil yung pyesa ng liputan, bunga ng pagmamahal, debosyon at panata sa mahal na Senyor. At para sa mga kapwa kabataan ko, lagi nating pinapaalala na tayo yung susunod sa ayaw at sa gusto natin, nakasalalay yung pagpapatuloy ng piyesta ng liputan sa mga sumisipol na kabataan. Sa kanila mahubog yung pananampalataya, pananalig na hindi lang natin masaksihan, kundi maranasan natin mismo sa ating buhay na nakatuhay at kasama natin ang mahal na Senyor. Ano ulit yung huling mo? Alam mo, naisip ko, lagi kong inaaling tulad yung paglayag ng pagoda ay parang paglayag din namin sa buwan. Minsan dumarating yung pagkakataon na maaalon sa loob ng pagoda. Siguro yun yung mga pagkakataon ng mga pagsubok na kinakaharap natin bilang isang kapitan, bilang isang mag-aaral, o higit sa lahat, bilang isang anak. Pero huwag natin kakalimutan, nakasama natin siya lagi sa loob ng pagoda. Kasama nating naglalayag at naglalakbay ang mahal na Senyor, Emmanuel Salvador. Oo nga, no? Hindi rin palaging naaayon sa gusto natin ang dapat na alon ng buhay. Oo nga, no? Ano huli yung huli mo? Hilig ko? Teka, yun yung pagoda. Oo nga, tara!